Maligayang bagong taon mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa isang masigasig na pananaliksik na podcast. Ngayon po ay kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang bagong curriculum ng taong 2024 kung saan pag-aaralan po natin ang isa sa mga paboritong banal na kasulatan ko at yun ang Aklat ni Mormon. Marami po akong mga aral na napulot at mga inspirasyon na natanggap sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Sa buong taon siguro po na pag-aaralan na nito, maibabahagi ko sa inyo ang mga ilang aral na napulot ko at mga inspirasyon na natanggap mula dito. So, ibahagi ko sa inyo noong bata pa po ako, mga edad siguro mga 7 or 8 years old, mga ganon. Tinuro sa amin ng primary teacher na, magsimula na kayo magbasa sa Book of Mormon ha. Binigyan niya ako ng assignment na basahin yung isang kapitulo. So bilang isang bata noon na 7 or 8 years old, parang haba uy. Tapos nahihirapan ako intindihin kasi para sa akin malalim yung English noon kasi wala pa pong Tagalog translation ng Book of Mormon ng time na yun. So siguro dahil nakita ng tatay ko na nahihirapan ako magbasa noon sa actual na scriptures, doon po ako nagsimula magbasa sa ibinigay niyang Book of Mormon Reader. So yung Book of Mormon Reader, doon sa hindi nakakaalam, yun po yung isang libro na kung saan nilathala ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng mga larawan. So, meron siyang mga larawan na madali nilang na-illustrate kung ano yung kwento doon sa Book of Mormon. So dahil doon, mas naging madali para sa akin intindihin kung ano yung istorya na nangyari doon sa Book of Mormon. At dahil nalaman ko yung story, madali ko naintindihan, naging madali sa akin intindihin yung mga aral din na mapupulot doon. Pero ganoon pa man, hindi pa rin ganun kalalim yung mga doktrina na kuha ko noon sa pamamagitan ng pagtingin doon sa mga larawan at sa mga kwento. Sa paglaan ng panahon, habang naging pamilyar na ako at sa mga karakter at mga kwento sa Book of Mormon, doon ko na po inumpisahan ding basahin habang lumalaki yung aktual na libro. Kung saan mas naging maganda po ang pagkakaintindi ko at naging malawak ang pangunawa sa mga turo at mga aral sa Aklat ni Mormon. So, kagaya po nung sinabi sa atin sa curriculum na bago tayo, sabi nga, sumisid sa pag-aaral ng Aklat ni Mormon, iminungkahi po sa atin na basahin yung paunang talata. Yung pahinang pamagat o yung title page. No? Dito, kung makikita natin, ang title page, ang Aklat ni Mormon, ulat na isinulat ng kamay ni Mormon sa mga laminang hinango mula sa mga lamina ni Nephi. So ito po ay hindi idinagdag sa mga hindi po ito idinagdag ito po ay nandoon mismo sa gold plates kung saan isinali ni Joseph Smith. Yung portion po na yan. No? Yung po nasa ilalim niyan ay naidagdag na lang. Pero yung sinulat sa kamay ni Mormon, dito pa lang, makikita na natin na yung nagsulat o yung gumawa ng gold plates is hindi anonymous. No? Nagpakilala siya kung sino yung nagsusulat. No? Dito pa lang, makikita na natin na pinakilala agad. Sino ba yung mababasa natin? Sino ba siya? Saan siya galing? No? Hindi po isinulat ito ng hindi kilalang tao. Nagpakilala agad siya. Siya nga pala,
Mga tumutulong sa content ko, sa mga impormasyon na ibinabahagi sa inyo is Dr. Nathan Pali. Meron po siyang podcast na Nate Talks to His Friends About Jesus Christ. So, maganda din po yung podcast niya. Pwede po kayong mag-subscribe din sa kanya. So, ngayon po, balik tayo dito. So, itong, yun nga, yung Aklat ni Mormon, yung portion na yon, yung bahagi na yon, galing po yun dun sa gold plates. Direktang isinalin yun ni Joseph Smith at inilagay doon. So, kung titingnan natin, yung mga intro pages, yung mga nakikita nyo dito sa unang bahagi, ayan, dito. Ang iba dito ay idinagdag na lamang para mas madali nating maintindihan ang pagbabasa ng Aklat ni Mormon. So, noong 1830, original 5,000 copies ng Aklat ni Mormon ay naimprinta sa Palmyra, New York. Tapos, noong 1837, yung second edition, naimprinta siya dun sa Kirtland, Ohio na. Si Oliver Cowdery. Noong 1840, noong Nauvoo era, nagprint din sila doon ulit. Tapos noong 1841, nagprint na din sila doon sa England. Ayan. At doon din, yun yung unang printed edition na meron na nung mga testimony ng mga witnesses. Ayan, nadagdag na yun ng mga 8 and 3 witnesses saka 8 witnesses. Tapos noong 1879, doon na nagkaroon na si Orson Pratt, inintroduce na yung yung meron ng mga bersikulo doon, mga verses, nagkaroon na ng mga footnotes. So, kumbaga kasi noon, plain lang siya na book na para ka nagbabasa ng isang nobela noon eh. So, yun, 1879. Tapos, noong 1920, ito yung mga nakakatuwang facts about sa Book of Mormon. So, noong 1920, doon na nagsimula yung tinatawag na double column, yung ganyan na. Kasi noon, parang ganito lang siya yung Book of Mormon eh. Parang ganyan lang. Nga, para ka lang nagbabasa ng isang nobela noon, no? Ayan. And then noong 1981, one page yung introduction sa Book of Mormon. Ayan. Doon po nadagdag yan. Noong 1981. Ayan. Okay? Tapos yung mga footnotes po dito, ayan, nadagdag din yan noong 1981. Isa po sa malaking contributor nito ay si Bruce R. McConkie. Kung nakikilala niyo po yun. Okay? So, yan po, yung mga interesting facts about sa papaano meron tayo ngayon ng Book of Mormon. So, nag-start siya as dun sa plain and simple lang siya hanggang sa marami po mga improvements na nailagay para mas madali nating maintindihan ang Aklat ni Mormon. Okay. So, ito naman po, makapapansin nyo, noon, wala po siyang yung Another Testament of Jesus Christ. No? Nadagdag lang po siya ito noong 1982. Ayan. Para po maintindihan kasi ng mga tao. Kasi noon, kakaroon na ng misconception, ano yan, Book of Mormon? Parang, sino ba yun? No? So, para madali malaman ng tao na ang nilalaman niya is patungkol din kay Jesucristo, 1982. 6 years old yata ako nun. So, nadagdag po itong Another Testament of Jesus Christ. So, habang lumalaki ako nagkaroon na ng mga yung pong testimony of the 3 witnesses and 8 witnesses nung 1841 po siya nailagay doon. Tapos, yung testimony ng Prophet Joseph Smith, ito po, ayan, nandito, is noong
1981 po siya inilagay o idinagdag dito para malaman ng mga mambabasa kung papaano at saan nagmula ang Aklat ni Mormon. Papaano na-acquire ni Joseph Smith, paano niya natanggap, no? Kaya nga po, ito po, inilagay po yung mga bagay upang mas lubos maintindihan ng mga mambabasa ano po ba yung origin ng Book of Mormon. Papaano napasa kamay ni Joseph Smith. Bakit siyang itinakda or natawag na magsalin nito mula sa lumang kasulatan sa wikang Ingles. So, marami pong mga bagay na nangyari bago pa na isalin ni Joseph Smith ito. At isa po sa pinakamahalagang yung crowning event na nangyari kay Joseph Smith is yung pagbisita ng ating Masalangit at ni Heso Kristo sa kanya noong 1820. Doon po nagpakita ang ating Masalangit at si Heso Kristo kay Joseph Smith upang ipaalam sa kanya na meron siyang mahalagang trabahong gagawin upang maipanumbalik ang ebanghelyo ni Heso Kristo dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, kung babalikan natin yung pahinang pamagat o yung title page dito sa Aklat ni Mormon, basahin natin dito. Doon pa lang sabi ko nga, balikan natin yung ang Aklat ni Mormon, ulat na isinulat ng kamay ni Mormon sa mga laminang hinango mula sa mga lamina ni Nephi. So, again, kung kayo pamilyar sa Biblia, ang Biblia ay galing sa mga scrolls na isinalin sa wikang Ingles, kaya nga meron tayong tinatawag na King James Version, no? Pinagsama-sama na yung mga libro sa isang libro. Again, ulitin ko po, ang Biblia ay hindi po isang libro. Siya po ay pinagsama-samang libro sa isang libro. Parang compilation of books. Ganon din po ang Aklat ni Mormon. Hindi po siya isang libro lamang, no? Naging isang libro lang siya kasi si Mormon po ang nag-compile o nag-ipon ng maraming libro na yon, kaya napunta siya sa isang libro lamang. Okay? Kung basahin po natin yung sa pahinang pamagat, sa title page, nabi po dito, sa makatuwid, ito ay isang pinaikling tala ng mga tao ni Nephi at gayon din ng mga Lamanita. Sinulat para sa mga Lamanita, mga Lamanites, na mga labi ng sambahayan ni Israel at gayon din sa mga Hudyo at mga Hentil. Sinulat sa pamamagitan ng kautusan at sa pamamagitan din ng diwa ng propesiya at pahayag. Isinulat at tinatakan at ikinubli para sa Panginoon upang ang mga yaon ay hindi masira, upang lumabas sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos para sa pagbibigay kahulugan nito. Tinatakan ng kamay ni Mormon at ikinubli para sa Panginoon upang lumabas sa takdang panahon sa pamamagitan ng mga Hentil. Ang pagbibigay kahulugan nito sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Dito pa lang, magiging interesting na para sa atin na ito ay ang Aklat ni Mormon ay literal na galing sa isang lumang kasulatan, 1,000 taon na ang nakakaraan. Hindi po ito sinulat ni Joseph Smith. Si Joseph Smith po ay nagsalin nito. So dito pa lang, makikita na natin na
ipinaliwanag ng maayos. No? Kaya nga po minsan yung iba natatakot na basahin ang Aklat ni Mormon kasi hindi nila alam kung ano ang nilalaman nito. Iniisip nila na ito ay may kakaibang katuruan at mababago ang kanilang pananaw patungkol kay Hesukristo. Ngunit hindi. Pagkus ito ay isinulat para patunayan na si Hesukristo yung hinihintay ng marami na tagapagligtas na dumating na noon, na buhay at nagbayad sala para sa atin. No? So, dito pa lang, kung mapapansin ninyo, ang pagkukwento, siguro sabihin natin, kung papaano ikinuwento ni Nephi, kasi si Nephi ang unang nagsimulang magsulat dito sa librong ito, inutusan siya ng Panginoon na isulat yung mga nangyayari sa kanila. So dito makikita natin, hindi lang nagkukwento si Nephi, ikinukwento niya kung ano yung mga natutunan nila sa mga pagsubok na dinaanan nila, sa pag-alis nila sa Jerusalem hanggang sa pagdating nila sa lupang pangako sa lumang Amerika. At ganon din yung mga tao doon, mga Nephites. Ikinuwento din ni Mormon kung papaano ang isang sibilisasyon ay bumabagsak. Ano ba yung nangyayari sa kanila? Bakit bumabagsak ang isang sibilisasyon? So, dito makikita natin kung papaano ikinuwento ng mga propetang ito ang mga nangyari sa kanila at kung papaano itinuturo sa atin na huwag nating gayahin o huwag mangyari sa atin yung mga nangyari sa kanila. Kaya nga naaangkop ang Aklat ni Mormon sa panahon natin kasi marami sa mga nangyari nung unang panahon is nauulit lang ulit sa panahon natin ngayon sa mga modernong pamamaraan lamang. Pero kung titingnan mo yung punot dulo, iisa lang yung punot dulo noon o pinanggagalingan kung bakit bumabagsak ang isang sibilisasyon. No? O bakit nagfe-fail sila. Ha? So, maganda po ang sabi nga dahil sa tulong ng Panginoon, malaking bagay po ang naidulot ng Aklat ni Mormon sa atin. Ngayon, kung babalikan po natin yung pagsalin ni Joseph Smith dito, kung titingnan natin, nung unang sinalin ito ni Joseph Smith, habang isinusulat ni Oliver Cowdery, yung mga binabasa niya doon sa gold plates, wala masyadong mga punctuation noon. Kasi nga, di ba, sinabi nga noon, kung tumigil sila, si Joseph Smith, tumigil sa pagbabasa, kasi napagod na sila, kailangan nila magpahinga. Pagbalik ni Joseph Smith sa pagsasalin, pag-translate, kung saan sila tumigil, doon siya magpapatuloy. Hindi niya uulitin yung buong paragraph kasi naputol siya doon sa kalagitnaan. Hindi. Doon siya mismo magsisimula. So, yun nga, wala siyang mga punctuation. Kaya mismo si Joseph Smith, nahihirapan din siyang isalin sa modernong lengguwahe natin o yung English nung panahon na yon, nung panahon niya ng 1830s o 1828, mga ganon. Para mas madali maintindihan ng tao ng mga panahon na yon. Isipin po natin na mahirap na na lengguwahe po yung pinanggalingan nito. Sige. Ngayon, makikita nyo po na ang Book of Mormon, may pagkakahawig siya sa King James Version. Kasi nga, nung time na yon, ang Biblia na meron noon, nung time ni Joseph Smith, is ang King James Version. So,
doon nasanay sa style si Joseph Smith. Kumbaga, yun yung parang form of writing noon sa scriptures eh. Kaya siguro yun yung pinakamadaling maipaliwanag o maisalin ni Joseph Smith sa wikang English noon. Ngayon, merong isang magandang fun facts ulit about sa Book of Mormon, no? Pagbabalikan natin, yung printer's copy, yung printer's manuscript, si Joseph saka si Oliver, translate, sinali nila yung Book of Mormon. So, yung isa na kay Martin Harris, di ba, nawala yun. Si Joseph, saka si Oliver, meron silang kopya nung isang libro. Ayun, naisulat na. So, pinasulat ulit yun ni Joseph Smith kay Oliver Cowdery. So, ngayon, yung original na manuscript, tinago yun ni Joseph Smith doon sa bahay nila sa Nauvoo. Parang inilagay niya sa isang, sinil siguro sa isang bato. Yun nga lang, parang malapit sa Mississippi yung kung saang lugar sa bahay nila itinago yung yung original manuscript, yung sulat ni Oliver Cowdery. Ngayon, nung 1841, na-recover yun, nung 1841, tinago doon. So, more than 40 years, na-uncover yung natagpuan yung original manuscript. Yun nga lang, dahil basa, so nabulok na yung iba, so mga 28% na lang daw yung nakuha doon. So ngayon, yung copy ni Oliver Cowdery, yung printer's manuscript, yung ipinadala dun sa kung saan sila nagpapaprint ng Book of Mormon, binigay niya kay David Whitmer. Tapos, bago namatay si Oliver noong 1850. So yon, nasa pamilya ng mga Whitmer yon hanggang doon sa kay George Swin. Binenta niya yon sa Community of Christ noong 1903. Okay? Tapos, binili ng simbahan yon noong 2017 sa halagang, siyempre, mahal na po yun kasi part na po ng history ng simbahan yon. Okay? So, yun po yung fun facts doon sa manuscript. Kaya meron tayo ng original manuscript. Kaya mapapansin nyo doon, walang mga punctuation, so karamihan doon yung naidagdag na lang along the way para mas madali yung pagbabasa natin. Ngayon, balik tayo dito sa sa title page. Sinabi dito, saan ba yan? Balikan ulit natin, no? Isinulat sa pamamagitan ng kautusan at sa pamamagitan din ng diwa ng propesiya. No? Ito po ay, again, ang sinabi ko, hindi nila ito para ginawa dahil gusto lamang nila. Ito po ay kautusan sa kanila na isulat kasi alam ng Panginoon na sa panahon natin, mababasa po natin ito. Sa mga pagdaan ng panahon, sa pagdaan ng linggo, mapapansin nyo nga po doon na nagsulat na si Prophet Lehi, pero pinasulat pa rin niya si Nephi. Kasi nga, mayroong purpose eh. So, again, mga minamahal kong kapatid, bago po tayo magsimula ngayong taon sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon, minumungkahi po namin basahin ninyo ang pahinang pamagat o yung title page.
namnamin po ninyo o basahing mabuti ano yung nilalaman ng loob ng libro. Ulitin natin sa simula. Ang isa pang challenge sa amin noon, isa pang hamon noon sa amin, dahil sa pabalik-balik na nababasa natin yung Book of Mormon, marami ng mga markings o sinabi sa amin noon, subukan yung basahin ang Aklat ni Mormon ng walang mga markings o mga notes. At magkakaroon kayo ng bagong pananaw doon sa mga nababasa nyo. Kasi minsan kapag may nakita na tayo, may markings na, may sulat na, minsan babalik na agad sa atin yung mga inspirasyon na natanggap natin nung nabasa natin yun. Kaya natin siya minarkahan. Pero ngayon, ako, hinahamon ko din kayo na subukan nyo magbasa ng Aklat ni Mormon na walang mga notes. O walang mga markings o yung highlights. At mapapansin nyo, kung ikukumpara nyo yung mga notes nyo ngayon, tsaka dun sa mga notes nyo noon, meron kayong mga bagong inspirasyon na matatanggap. So, yan po. Yan yung isa sa mga maimumungkahi ko sa pagbabasa nyo ng Aklat ni Mormon muli ngayong taon. So, alam ko mga minamahal kong kapatid na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Panginoon. Isa pa rin siyang patotoo patungkol kay Hesukristo. Ito ay pagpapatunay na ang Panginoon, hindi lamang ang mga tao doon sa Jerusalem ang mahal niya, kundi mahal ng Panginoon ang lahat ng tao sa buong mundo noong panahon na yon. At ito yung patunay, ang Aklat ni Mormon. Dahil ito yung mga tala ng mga propeta o mga tao na inalagaan niya noong mga panahon na yon, na inaalagaan din niya doon sa silangang bahagi ng mundo. Yung pong isang malaking patunay dyan, na ang Panginoon po natin ay walang kinikilingan. Mahal po niya ang lahat ng taong nakikipagtipan sa Kanya. Inaalagaan po niya lahat yun. At balik-balikan po natin ang mga bagay na ito. Alam ko po na marami tayong matututunan sa pagbabasa sa Aklat ni Mormon. Again, muli, kung hindi nyo pa nababasa ang Aklat ni Mormon, ito po yung magandang pagkakataon para basahin natin ito. Pag-aralan. Samahan nyo po kami ngayong buong taon sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon. At iniiwan ko po yan sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Salamat po sa pakikilahok sa aming talakayan sa isang masigasig na pananaliksik ng banal na kasulatan para sa kalinawan, inspirasyon, or personal na revelasyon, doktrina ni Hesukristo. Pinakamahusay na paraan po upang ipahayag ninyo ang inyong pasasalamat para sa talakayang ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba at mabuhay po tayo. So, hanggang sa muli, ito po ay inyong pong kaibigan na si Mokoy Crisanto. Hanggang sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo muli para sa isang talakayan na naman sa Aklat ni Mormon.